Okay guys, so welcome sa videong ito. Sa videong ito, ituturo ko sa inyo kung paano tayo mag-flash ng ating modem using the Panda Flasher para ma-flash natin itong modem na to sa iPod. Okay? Na gagawin nating AP mode or second router or 5v5 VLAN mode sa ating Vendo machine. So, stay tuned lang at manood kayo ng maayos. Tingnan nyo para hindi kayo magkakamali sa pag-flash ng modem na to. Okay? So, panoorin nyo lang ng maayos. Okay? So, before that, please subscribe to my YouTube channel, Chad Tech Tutorials, for more videos, and click the notification bell para mapanood nyo o ma-notify kayo sa mga bagong video na i-upload ko dito sa aking YouTube channel. So, without further ado, start na tayo. So, first things first na gagawin ninyo para hindi mag-error agad ang inyong pag-flash sa 5v5 na modem, ang gawin nyo lang ay, una, okay, kuha kayo ng pin. Ito, pin. Sa pin na to, kailangan nyo muna palang i-reset ang inyong modem. Okay, yung iba hindi alam to kaya parating nagkakamali. So, i-reset lang natin. Okay, bilangan lang natin up to 10. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bitawan nyo na. And after that, ayan. So, mamamatay ang modem ninyo. Okay, mamamatay siya. At hintayin lang natin na mag-turn on yan siya. Okay? Pag nag-turn on yan, okay, so pwede nyo nang i-flash. Pwede nang i-flash. Okay? Pero bago nyo i-flash muna, make sure na naka-dynamic yung inyong naka-dynamic yung dito sa inyong Wi-Fi. Okay? Itong mismo sa Ethernet. Okay? Change adapter. Click nyo lang yan. Okay. Punta tayo sa Ethernet. Okay. Sa Ethernet. Okay. Sa Ethernet properties. Okay. Punta kayo sa IPv4. Ayan. So, gawin nyo nang dapat dynamic. Click nyo na sa taas. And then, click OK. So, naka-dynamic na yan siya. Okay. Then, OK. And then, after that, alis muna tayo dito. Pupunta na tayo doon sa flasher. Okay. Flasher na tayo. Okay. Yan, sa flasher. So, click lang natin to. Open lang natin. Okay. Okay. So, ito. Piliin lang natin tong PLDT flasher. And then, ito na. Nasa flasher na tayo. Itong Panda Flasher. Okay. So, andito na tayo sa flasher. Okay. Flasher na tayo ha. So, panoorin nyo lang ng maayos para hindi kayo magkamali sa pag-flash. Okay? Ito. So, nasa flasher na tayo. Refresh lang natin. Okay? Yung iba pupunta pa sa V5. Okay, dito. And then, ipa-flash na sa baba. Select lang. Ay, start na. Then, marami pang proseso para ma-flash nila. So, sa video nito, hindi ko na gagawin yon. So, diretso, one click na tayo sa pag-flash. Ito lang ang dapat ninyong gawin. So, dito sa flash, ayan, flash. Click lang natin yung flash na yan. And then, sa flash na yan, ito, i-click lang natin itong pagpipilian dito. Kung may makikita tayo dyan na 192.168.1.9 na IP address.
And then yung isa naman 169.254 and etc. So, yung kamalian ng iba, ito po yung kanilang kiniklik. Hindi nila po alam na dapat itong sa taas ang kiklik. Ito po. Yan po dapat yung ang 169.254.40.213. Dapat yan po ang ating i-click bago natin i-flash. Okay? So, nasundan ba? Okay? So, after that, ito na. Click mo na ito. And then, yung bin file. Upload mo na yan. Open. Okay, nasundan. And after that, saka ka mag-start. Okay, saka ka mag-start. Pag na-start mo na yan, mag-iilaw na yung iyong modem. Yung lahat ng ilaw ay mag-iilaw yan. Start natin. Allow. Ayan o. Okay. Ayan. So, nag-flash na siya. Okay, so patayin lang natin ang turn off lang natin. Okay. So, turn off natin. And then, stop na natin siya dito. Okay, na-stop na, no? Na-stop na siya. Okay? So, pagka-stop niyan, hintayin lang natin na mag-turn on. Ay, not hintayin, kundi i-on na pala natin. Turn on na natin. So, ito pong PLDT na to, ito pong modem na to ay galing talaga sa PLDT yan. So, tinakpan ko lang yung pangalan nila para hindi tayo baka makita tayo ni PLDT, kasuhan tayo. Mahirap na pagkasuhan tayo. Okay. So ayan, tinakpan lang natin and then yan na, hintayin lang natin na mag-on yung WLAN nya. Okay, malapit na yan. So as we waiting, no, gawin na natin para ma-access natin yung admin panel. Okay, balik naman tayo dito sa adapter sa Ethernet. Balik tayo sa Ethernet and then properties and then IPv4. Okay, use naman tayo sa static. Mag-static na tayo. Okay, so pag static, kailangan 192.168.100.5. So, kailangan sa pag-static naman, kung ang IP address mismo nung iyong modem ay 192.168.100.1, gawin mo siyang 5. Wag mong gayahin yung 1 sa pinakahuli kasi hindi ka makakapasok doon sa admin portal. So, gawin mong static, gawin mong 5, wag 1. Okay? So, subnet 255. Okay? And okay. So, ngayon, punta tayo doon sa web browser. Sa web browser, i-access na natin ngayon yung admin portal ng ating 5v5. Okay. So, pag-access, ganun lang. Kung ano yung mismong IP address niya, yun yung gagawin mo. 68.100.1. Enter lang natin. Okay. So, pumasok tayo kaagad sa admin portal. Okay. Ito na yung interface bago ka makapasok sa admin portal ng iyong account. Okay. So, telecom admin telecom lang ang password. Okay. Exit lang. Ayan. So, nasa admin portal na tayo ng iyong Huawei 5v5 na na-flash. Okay, na na-flash na sa Huawei 5v5. Sa flasher. No? Sa flasher. So, ganyan na yung interface niya. Hindi katulad nung sa PLDT, yung kulay pula na pang PLDT, hindi po yung ganun ang mangyayari. Kundi, ganito na po ang kanyang magiging interface. Okay? So,
Um, so, yun lang. So, tapos na. Okay? One click lang talaga ang kailangan mong gawin para mag-flash. Hindi na po marami pang proseso. So, I hope na nasundan nyo yung video at nakita nyo ng maayos kung paano nating i-flash yung modem natin na galing sa PLDT. Okay, so yun lamang po magtatapos ang aking video. Maraming salamat sa panonood and God bless you all. Thank you so much.